Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Magandang umaga po. Ako po si Elder Ivy Castro Mayor ng CRC Makati. Ngayong umaga atin pong babasahin ang ating pagbubulay-bulayan sa Deuteronomy chapter 15 verses 16 to 18 at ang title po nito ay The Law of the Bond Servant. Atin pong basahin, sabi po sa chapter 16, pero kung sabihin ng alipin mo sa iyo, hindi po ako aalis sa inyo dahil mahal ko kayo at ang pamilya ninyo at mabuti ang kalagayan ko dito sa inyo. Dalhin mo siya sa pintuan ng bahay mo, putasan ang tainga niya at maging alipin mo siya sa buong buhay niya. Ganito rin ang gagawin mo sa inyong aliping babae. 18. Huwag sasama ang loob mo kung palalayain mo ang alipin mo dahil ang halaga ng pagseserbisyo niya sa iyo sa loob ng 6 na taon ay doble pa sa sweldo na tinatanggap ng isang trabahador. Kung gagawin mo ito, pagpapalain ng Panginoon na inyong Diyos ang lahat ng ginagawa mo. Praise God, pagpalain po ang bawat isa sa pagkakabasa ng kanyang salita. Tayo po muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa banal mong salita na tunay nga po ito'y buhay at makapangyarihan. Dalangin namin na sa aming pagbubulay-bulay ay mag-reveal, Panginoon, ang purpose ng inyong salita na marinig ng bawat isa, Lord, na kahalagahan nito at ang gabay na ibibigay nito sa puso ng bawat isa. Dalangin namin, Panginoon, na hipuin mo ang mga puso ng makinig nang sa gayon ay maunawaan ng malalim ng bawat isa ang kahulugan ng iyong salita. Ito po ang aming salamat dalangin. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen. Praise God. Sa ating pong binasa na gabay ng Panginoon sa bawat isa or guide, paano ba palalayain ng isang alipin? So ito po ay nung panahon ng Old Testament kung saan ay talamak ang mga alipin dahil nagkakaroon ng mga utang, nagkakaroon ng mga debts. So ang nangyayari, yung mga iba kung walang pambayad ay nagiging slave na lang sila para yun ang pambayad. Mga ganun po. So dahil nga po ang Diyos ay Diyos na puno ng habag at awa, Diyos rin siya ng kaayusan at wala siyang kinikilingan kahit anuman ang antas ng pamumuhay, amo man o alipin, ay mayroon siyang ideal justice system. Ideal, ibig sabihin, nais niya pa rin magkaroon ng kaayusan kahit mahirap o may mayaman. Ibig sabihin, nais niya na magkaroon pa rin ng fairness or walang naargabyado. Ayaw man niya na may nahirapan dahil gusto niya talaga na ang lahat ay maginhawa, ngunit hindi ito maiwasan dahil nga po corrupted state na ng kasangkatauhan na patuloy magkasala, patuloy po na nagdurusa, may mga wrong decisions despite of the free will na binibigay ng Panginoon. Kaya nabanggit niya sa John 12:8, you will always have the poor among you. Diba po? Hindi mawawala magkaroon ng paghihirap or may mahirap dahil nga po sa mga wrong choices, sa mga consequences na hinaharap dahil sa kasalanan. Gayunpaman sa mga alipin na nagsilbi sa kanila mga amo, yun nga po binasa natin, sa 6 na taon, so yun po yung usually na term na paglilingkod ng isang alipin, iniutos ng Diyos na bigyan laya sila ng kanilang amo at may choice sila na kung nais man nilang manatili sa kanilang mga amo dahil napamahal na sila dito. So kung ganun man ang magiging desisyon ng isang alipin na ayaw niyang umalis at gusto niyang magstay dahil napamahal na siya or na-attach na siya sa family, magkakaroon ng parang ear piercing. Ibig sabihin, ito po ay marka na indication lamang na siya ay malayang nagpahayag ng kagustuhan niya na manatili at magsilbi sa kanyang amo. So gusto niya magstay doon at dahil napamahal na siya doon sa pamilya ng amo niya at sa amo niya at ang pagsisilbi niya ay isang pribilehiyo puno ng pag-ibig at commitment ang kanyang ibibigay. So yun po yung ibig sabihin nun. Kaya may ganong parang ceremony, no, na hindi na siya maglilingkod dahil lamang sa obligado siya or forced siya or dahil may kailangan siyang bayaran. So may pagkakaiba po ito, no, yung forced servanthood dahil pag forced ka, parang obligasyon mo na lang ginagawa mo, hindi siya taos puso. Unlike pag nagpahayag ka na gusto mo na magstay, gusto mo manatili sa amo, ibig sabihin ang paglilingkod mo ay mayroon ng kalakip na pag-ibig at kalakip na commitment o devotion sa amo mo, na ibig sabihin loyal ka na sa kanila at may establish na po doon ang relationship or close relationship. So maitutulad po natin ang ganitong choices, no, na ginawa ng alipin sa puso ng
ng ating Panginoong Jesus, kung paano niya tinanggap ang purpose or will ng Ama na siya ay maging lingkod dito sa lupa. Sa papakita niya na gumawa siya ayon sa nais ng Ama, kaya sinunod niya ito upang maging halimbawa sa mga sangkatauhan, maging halimbawa natin, at gayon na lamang ang pag-ibig nga ng Diyos, kaya si Jesus Christ ay pinadala at maging katubusan nga ng ating mga kasalanan doon sa cross ng Kalbaryo. Sabi nga po sa Salmo Numbers 40 verse 6, prophetically Jesus declared, "You take no delight in sacrifices or offerings. You do not require burnt or sin offerings. Instead, you've given me ears to hear you." So yun po yung dineclare ng Panginoon na sabi niya sa Ama na you give me ears to hear you. Ibig sabihin, binigyan mo ko ng pusong makasunod din sa'yo. So ibig sabihin po kasi nun na if you have opened your ears to hear, meron ka rin pusong willing sumunod. Yun po ang susunod doon. Hindi lamang makikinig ka, hindi lamang magli-listen ka, but you will take actions dahil may obedient heart ka na. So, mahalaga po ang simbolo ng tenga noong unang panahon. Ibig sabihin po pala ng ears, pag sinabi mong, I am here, I'm listening, O Lord, di ba, parang mga ganon. It means na ini-emphasize lamang ang pagsunod. So, kaya ang pagbutas ng tenga or yung marka na ginawa nga po para sa pagsunod ng alipin na nais niya magstay. So, yun din po yung indication nun na when you want to hear God's voice, it means that, or you hear the voice of the Master, it means that you want to obey Him. Dahil ang lingkod na may bukas na pandinig, nangangahulugan lamang na may puso rin siyang handang sumunod. So, obedience is better than sacrifice. Yun nga po yung pinaka-mensahe nun, na mas maganda pa rin ang pusong sumusunod sa tawag ng Panginoon. Kaya sa ating pong binasa, may kalakip na pagpapala ang pagpapahayag ng Panginoong Diyos kung tayo ay magpapalayas ng alipin. So, kung palalayain natin ang ating mga alipin ng walang sama ng loob, sabi nga ng Panginoon ay pagpapalain niya tayo. Maaring ito ay nagsisimbolo rin sa atin na palayain din ang mga bagay na nagiging dahilan ng ating paghihirap. Maaring may mga poor things inside us na nagpapahirap sa atin or nagpapaalipin sa atin na nais ng Panginoon din na ma-release tayo. So, kung ano ang mga nagpapahirap sa atin, ay din ng Panginoon ay bukas puso natin ihayag sa Kanya at open lang din natin ang ating mga tenga sa tawag niya para marinig din natin ang Kanyang tinig, paano siya makikiusap sa atin. At tayo naman ay siyang dapat sumunod din para maglingkod. Nawa, tayo ay patuloy na magkaroon ng compassionate heart para ma-address ang needs ng mga mahihirap, mga taong nakapaligid sa atin, mga slave, mga hindi man literally slaves, or may mga tao na poor in spirit na kailangan din nating bigyan ng mga gabay na mula sa boses ng Panginoon na iniutos niya sa atin. Pag sinunod natin siya ay mabigay natin yung purpose, mabigay natin sa mga taong nangangailangan kung ano ang purpose ng Panginoon. We offer them the love or the blessing. Tayo po ay magiging vessel of blessings. So yun po ang ating mensahe ngayon. Nawa na maging compassionate tayo, maging obedient tayo sa tawag ng Panginoon, gaya lamang ng mga alipin na nanatiling magstay sa kanilang mga amo, at halimbawa na lamang ang ating Panginoong Jesus na tinanggap ang tawag ng ating Ama sa langit. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat po, Panginoon. Tunay nga na nais mo na maging bukas ang aming mga tenga, Panginoon, para sa tawag mo, at nasa gayon ay kami ay sumunod at buong pusong maglingkod sa iyo ng may pag-ibig at walang pag-iimbot, at may buong puso, Panginoon, na may awa, para ganun din ay maglingkod din kami sa mga taong nakapaligid sa amin ayon sa kanilang mga pangangailangan. Give us, Lord, a compassionate heart for those poor in spirit. Give us a compassionate heart, O Lord, to address the needs of our brethren and all the people that surrounds us, O God, na nangangailangan ng aming mga tulong. Ay gamitin mo rin kami bilang iyong vessel ng iyong pagpapala. Maraming salamat, Lord, and as your Holy Spirit leads us, O God, ay maging katulad mo kami kung paano ka namuhay, O Jesus Christ, sa amin, Panginoon, ay ganun din kaming mamuhay dito sa mundo. In Jesus' name, maraming salamat, Panginoon, sa inyong mga pagpapala at biyaya sa bawat isa. Ito pong aming samot dalangin. Amen.